Israel umatake na sa Iran. Madaling araw ng October 26, taong kasalukuyan. I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. Naglungsad ang Israel ng malawakang mga airstrike laban sa Iran. 2 months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel. Right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the state of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the state of Israel and the people of Israel. Ang mga airstrike ay pumuntirya sa mga pangunahing pasilidad militar ng Iran, kabilang ang mga lugar kung saan dinedevelop ang mga missiles at mga base na pinamamahalaan ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Layunin ng militar ng Israel na magbigay ng malinaw na mensahe sa Tehran at bawasan ang lumalaking banta na dulot ng kakayahan ng Iran sa missile at impluwensya nito sa rehiyon. Ang hakbang na ito ay bilang tugon sa missile attack ng Iran noong October 1 na nagdulot ng malaking pag-alala sa rehiyon at sa pandaigdigang komunidad. Ayon sa Israel Defense Forces o IDF, ang operasyon ay isinagawa upang pahinain ang kakayahan ng militar ng Iran na magpatuloy na magpapadala ng suporta sa mga militanteng grupo na kumilos laban sa Israel tulad ng Hezbollah at Hamas. Sa ilang rehiyon, ang mga pagsabog ay narinig hanggang sa gitnang Tehran na nagpapakita ng lawak at tindi ng operasyon. Bagaman hindi kaagad inilantad ng Israel ang tiyak ng mga detalye tungkol sa lawak ng pinsala, ang mga mapagkukunan ng militar ay nagmungkahi na ang mga pag-atake ay nakatuon sa paghadlang sa mga kakayahan ng militar ng Iran. Sinabi ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at ang Ministro ng Depensa na si Yoav Gallant na ang mga airstrike ay maingat na plinano at ipinatupad upang mabawasan ang pinsala sa mga sibilyan at binibigyan diin na ang mga target ay pawang militar. Ang mga airstrike ay naganap sa gitna ng mga patuloy na hostilidad sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza, na sumabog sa isang full-scale na labanan noong October 7, 2023 nang ang Hamas ay naglungsad ng isang malaking sorpresa na pag-atake sa mga sibilyan at militar na target ng Israel. Mula noon, ang salungatan ay umabot sa ibang mga regional actors, lalo na ang Hezbollah na nakipagbanggaan sa mga Israeli forces sa kahabaan ng border ng Lebanon. Ang mga operasyon ng militar ng Israel sa Gaza ay sinabayan ng mga di pagkakasunduan sa Hezbollah at ang pag-atake bilang tugon sa mga target sa Syria na pinaghihinalaang ginagamit upang ilipat ang mga armas mula Iran patungo sa Hezbollah. Sa pamamagitan ng mga target sa mga pasilidad militar sa loob ng Iran, ipinakita ng Israel na handa silang makipagsabayan sa Iran ng direkta. Ipinagtanggol ng gobyerno ng Israel ang mga airstrike bilang isang kilos na pagtatanggol sa sarili na naglalayong pigilan ang mga nalalapit na banta mula sa mga aktibidad militar ng Iran. Binigyan diin ni Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Yoav Gallant na kinakailangan ang operasyon upang maprotektahan ang mga mamamayang Israeli mula sa karagdagang agresyon.
Kinundi na ng mga otoridad ng Iran ang mga airstrike. Tinatawag ang mga ito bilang mga kilos ng agresyon at paglabag sa soberanya. Inakusahan ng mga opisyal ng Tehran ang Israel ng walang ingat na pagtutulak sa rehiyon patungo sa mas malaking labanan. Nangako ang IRGC ng matindi at malupit na tugon kung magpapatuloy ang mga aksyon militar ng Israel na nagdulot ng mga pangamba tungkol sa posibilidad na karagdagang paglala ng sitwasyon. Sinabi ng militar ng Iran na nagdulot ng ilang pinsala sa mga infrastrukturang militar ang mga airstrike, ngunit itinanggi ang mga ulat ng malawakang pagkasira at sinasabing nanatiling halos buo ang kanilang kakayahan sa missiles. Nagdulot ang mga airstrike ng pangamba sa mas malawak na labanan na posibleng makasangkot ang iba pang mga rehiyonal na puwersa. Ang Hezbollah na nakabase sa Lebanon at sinusuportahan ng Iran ay nagbigay ng pahiwatig ng posibleng paghihiganti laban sa Israel. Sa mga nagdaang linggo, nakipagsagutan ng putok ang mga mandirigma ng Hezbollah sa mga Israeli forces sa kahabaan ng border ng Israel at Lebanon na lalong nagpapataas ng tensyon. Lalong lumalakas ang pangamba na ang patuloy na labanan ay maaaring lalong makaladkad ang Lebanon sa kaguluhan na magpapalala sa kalagayan ng isang bansang hirap na sa mga krisis pang-ekonomiya at pampolitika. Pinahayag ng Estados Unidos na malapit na kaalyado ng Israel ang suporta nito sa karagdagan ng Israel na ipagtanggol ang sarili laban sa mga pag-atake ng missile. Pinalakas ng Washington ang presensyang militar nito sa rehiyon kabilang ang pagde-deploy ng karagdagang mga barkong pandigma at mga squadron fighter jet. Inanunsyo ng Pentagon na ang mga puwersang Amerikano sa lugar ay nasa mataas na antas ng alerto, handang tumulong sa Israel kung lalala ang labanan. Gayunpaman, nananawagan ang mga opisyal ng US na pagpipigil na binibigyan diin ang kahalagahan ng pag-iwas sa isang ganap na digmaang rehiyonal. Nakipag-ugnayan si Pangulong Joe Biden sa mga lider ng Israel na binigyan diin ang pangangailangan na mag-ingat na pagpapasya upang maiwasan ang mas malawak na hidwaan. Nagpahayag din ng opinyon ang mga bansa ng Europa kung saan nanawagan ang mga European Union para sa pagpapababa ng tensyon at nagpabala na ang patuloy ng mga aksyong militar ay maaaring humantong sa malalang mga kahihinatnan. Ang mga diplomatikong pagsisikap na namamagitan sa pagitan ng Iran at Israel ay hanggang sa ngayon ay hindi naging matagumpay dahil parehong nananatiling matigas ang posisyon ng dalawang panig. Nanawagan ang United Nations para sa isang emergency na pagpupulong upang tugunan ang lumalalang sitwasyon sa seguridad at talakayin ang mga posibleng hakbang upang makontrol ang hidwaan. Ang mga airstrike ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhang paglala sa isang komplikado ng kalagayang geopolitical sa gitnang silangan. Sa pagkakaroon ng maraming aktibong front kabilang ang Syria, Lebanon at Gaza, may mas mataas na panganib ng isang multi-front na digmaan na maaaring makasangkot ng iba't ibang estado at mga non-state group. Ang digmaan sa Syria ay regular nang nakaranas ng mga airstrike ng Israel na pumupuntirya sa mga puwersang suportado ng Iran at Hezbollah. At ang mga pinakabagong pangyayaring ito ay maaaring lalo pang magdala sa Syria sa hidwaan. Samantala, nananatiling sentro ng kaguluhan ang Gaza kung saan nagaganap ang mga paminsan-minsang sagupaan sa pagitan ng mga mandirigma ng Hamas at mga puwersa ng Israel. Apektado rin ng sitwasyon ang mga kalapit na bansa tulad ng Jordan na nagpahayag ng pagkabahala sa posibleng pagkalat ng karahasan. Ang panganib ng pagdagsa ng mga refugee at mga paggambala sa ekonomiya ay isang nakaambang alalahanin para sa mga bansang nasa hangganan ng Israel at Lebanon.
Para sa Israel, ang desisyon na direktang tamaan ang mga pasilidad ng militar ng Iran ay itunuturing ng isang matapang ngunit mapanganib na hakbang. Gayunpaman, nananatiling hindi tiyak ang tagumpay ng mga layuning ito dahil ipinahayag ng Iran ang kahandaang muling magtayo at palakasin ang kanilang mga ari-arian sa militar. Inamin ng mga lider ng Israel ang posibilidad ng mga paghihiganting pag-atake hindi lamang mula sa Iran mismo kundi pati na rin mula sa mga puwersang proxy sa rehiyon tulad ng Hezbollah sa Lebanon at mga pro-Iranian na militar sa Iraq at Syria. Sa kabila ng kamakailang paglala ng sitwasyon, may mga pagsisikap pa rin na makahanap ng diplomatikong paraan upang mapababa ang tensyon ng hidwaan. Ang United Nations kasama ang mga bansa tulad ng Russia at Turkey ay nagpanukala ng mga inisyatiba na naglalayong buksan ang pag-uusap sa pagitan ng Israel at Iran. Gayunpaman, nananatiling manipis ang pag-asa para sa tagumpay dahil sa matagal ng alitan at magkasalungat na interes ng dalawang bansa. Ang mga regional actors tulad ng Saudi Arabia at mga Gulf state ay masusing nagmamasid sa sitwasyon dahil ang anumang mas malawak na hidwaan ay maaaring magbanta sa mga export ng langis at seguridad sa rehiyon. Ang Saudi Arabia na kamakailan ay naghangad ng maingat na pakikipag-ayos sa Iran ay maaaring makatagpo ng hadlang sa kanilang mga pagsisikap dulot ng muling pagsiklab ng mga hostilidad. Habang nananatiling mataas ang tensyon, nagmamasid ang mundo ng may pagkabahala, umaasa para sa isang resolusyon na makakapigil sa karagdagang pagdanak ng dugo at makakaiwas sa isang bagong digmaan sa gitnang silangan na maaaring magkaroon ng malawakang implikasyon sa buong mundo.